John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Ngayon, tanong, saan yung Diyos natin? Pastor, sa langit. Yes, siya yung Diyos natin na hindi nakikita. Pero meron tayong Diyos na nakikita. Kung maalala yung sinasabi ni Pastor. And the Word was God. Ito po siya. Ito yung Diyos natin. Amen. Kaya, simula ngayon, ang salita ng Panginoon, priority natin. 2 Timothy 1:7, sapagkat ang Espiritu binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan loob o fear, takot. Okay. Kundi Espiritu ng power, kapangyarihan. Ibig sabihin, hindi mawawala yung kapangyarihan mo, kundi gagamitin ni Satanas yung kapangyarihan mo sa iyo. Diba? Kaya ang strategy ni Satanas, igisa tayo sa sarili nating mantika. Naintindihan niyo ibig sabihin ni Pastor? God use your power against you. Kaya pag sinabi mong natakot ako, sigurado, matatakot ka talaga. Pag naghari sa iyong takot, mawawala sa atin yung pag-ibig. Yes, meron tayong pag-ibig, pero wala ng compassion. Paano natin maabot yung iba kung takot tayo? At pagpipigil sa sarili. Kasi yung tunay may pagpipigil sa sarili, diyan mo makikita sa kanya yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang tanong, Pastor, sino yung banal na espiritu na yan? Na kulay puti, nalilipad-lipad. Sa mga namiminturan, alam nila yan. When the fruit of the Spirit unleashed within you. Galatians chapter 5 verse 20 to 23. There are 9 fruit of the Spirit. This is what we call the fruit of love. The fruit of joy. Masaya ba tayo ngayon? The fruit of peace. May kapayapaan ba tayo ngayon? Kung doon sa inagawan pa, naalala yung kalabaw, naalala yung sinaing, naalala yung gawain sa bahay. Di ba? Kaya kahit sa sambahan, si Satanas nagsamba din. Paboritong puntahan ni Satanas yung sambahan. If you believe by faith that Satan himself is powerless against us. Kung i-meditate natin, isasagawa natin yung ipinapagawa ng banal na espiritu. Mag-aari sa atin yung pagpipigil sa sarili. Pang-ilan sa fruit of the Spirit. Yung self-control o yung pagpipigil sa sarili. Number 1 is love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Pang-last. Kaya pag meron ka ng self-control, I tell you, Pam, kahit galit na yung kaharap mo, ikaw naka-smile ka pa lang. Nakita mo yung nakabigay sa iyo ng kasamaang loob, pero ikaw at peace. Dumating yung pagkakataon na kapag kami nagkita uli, yung iba sasabihin nila, okay na kami, Pastor. Pero pag nagharapan, hindi matingnan ng harap-harapan. Di ba? O kaya pag nakita ng gano'n, tatalikod. Sasamba sa jaom, uupo sa kabila, pero yung isa uupo sa kabila. Walang gano'n sa jaom. That's why tayo, kanina kumakanta tayo, welcome to the family. Di ba? Kinakamayan natin lahat. Amen. The moment we shake hands, anong i-release natin, Pam? Peace, kapayapaan. Amen. Pero kung ikaw, may masama ng loob at nakipag-shake hands ka, ano yung ma-impart mo? Di ba? Okay, ma-impart natin yung sama din ng loob natin. Para makonquer natin yung takot, kailangan mapalitan natin ng salita ng Panginoon. Declare with me from now on, I am anointed. I am anointed. And because I am anointed, And because I am anointed, the more I careful the more I careful with my words. with my word. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Thank you, Jesus. If you know that you are anointed, ingat po sa ating bibig. Dahil kapag nagsalita ka ng salita na against sa kapwa mo at hindi totoo, it will backfire upon you. Sabi ni nanay, totoo daw. Sabi ni nanay, totoo, Pastor. Amen. Kapag nagsalita ka ng negative doon sa taong naiinis ka, hindi ka nga umimik, pero dito kumukulo. Hindi lang kumukulo, nag-evaporate pa. Di ba? Hindi ka nga umimik, pero dito lumabas yung usok. Nag-evaporate. Amen. Anong mangyayari? Sakit po yan. Ano sakit yan? Sakit sa puso. Kaya pag pumunta kayo sa doktor, ano sabi ng doktor? Mami, iwas-iwasan natin yung magagalit. Totoo naman talaga. Di ba? The Word of God says, in the book of Proverbs, ang masayahing puso, higit pa sa anumang kagamutan. Gamot ka ng gamot. Pero, yung kasiyahan ng puso, hindi magagamot ng doktor yan. It is your choices. Amen. May nakita ako nabasa sa social media, sabi doon, happiness is a choice. I tell you, Pam, happiness is not a choice. Minsan darating ka sa sitwasyon na kung saan malungkot yung sitwasyon, nanakawan, nawalan, namatayan. Happiness is not a choice, but gratitude
must be always our choice. Kahit anong sitwasyon, always give thanks. Lagi magpasalamat. Dahil I know, I sense in my spirit. Kahit araw-araw kong sabihin, nakakalimutan natin. Totoo hindi. Di ba? Mula ngayon, pwede na bang i-practice natin? Bawat hininga natin, oh, thank you Lord. Bawat lakad natin, oh, thank you Lord. Hallelujah. If gratefulness must be your choice always, hindi ka kagad tatanda. That's why always have smile. Amen. Pwede ko bang matingnan yung mga smile natin? O dito sa kaliwa. Dito sa kanan. Dito sa gitna. Okay, yung iba, hindi pa rin na-picture out. Nakaganyan, no? Amen. Pwede naman natin ibigay ng todo. Tingnan niyo yung pamilya natin sa Inagawan. Sabi siya, Pastor, nagangiti ba siya? Sabi ko, Nay, bakit daw pinipigilan, Nay? Kasi, Pastor, wala akong ipin. Ay, hindi niya mapigilan. Tumawa na tumawa. Nahulog yung postiso. Joke lang, wala hindi ganun. Okay, ngumiti po siya kasi libre po yung ngiti. Amen. Libre yung maging masaya. Amen. That's why the prophet of God says, this month of July is a month of so much blessing. Amen. There is a prophecy released in the atmosphere. Pero the moment the prophet of God, even yung last week natin, that's why yung month of July is a month of receiving yan. Ano yung delay nung last month? Yung hindi pinarating ng kaaway because there is an hindrance of blessing na mag-prosper tayo. Diba? That's why always i-receive natin. I claim whatever the declaration we have on Sunday, this is my portion. Amen. Di ba so pinagpala lahat? Tayo pinagpala. That's why itong month of July, reminder lang po ito, Pam. Gusto ng Panginoon yung mga blessing na nakasabit, nakabitin, nandyan sa atmosphere. Amen. Ready to pour out. Dahil minsan nandyan na yung blessing. Pero minsan nanalangin tayo, Lord, salamat sa blessing po, Panginoon. Hindi naisip-isip mo yung problema. Siguro, Lord, hindi pa time. Kung meron akong pinag-pray. Nung pinag-pray ko siya, nilay-hands ko siya. I know God uses faith. Sinirang ko ng word. At the moment I pray, kasi meron siyang nararamdaman. And by the grace of God, alam niyo, bandang huli sinabi, Pastor, okay lang po. Hindi pa siguro time. Sino ang nag-delay ng blessing? Siya. Amen. That's why, kung taga-Jaom ka na lang rin, nandito ka na lang rin, ituto mo na. Amen. The moment we declare, huwag kayong tatamarin. Pag hindi dumating ng Monday, Tuesday, Wednesday, balik uli sa Sunday. Pag nag-release si Pastor, receive your blessing. And declare with me, I receive. I receive. Declare with me, I receive. I receive. Yung iba nakaganyan. Ibig sabihin, hindi pa tayo connected yan. Pero the moment you say, I receive. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, pagdating ng 14 days, hindi pa rin dumating. Ating ka naman third week. Sabi ni Pastor, receive the blessing. Receive your good news. I receive. Receive your favor. I receive. People before God. I receive. People before man. I receive. Receive your supernatural I receive. increase, I receive. elevation, I receive. acceleration. I receive. This is my portion. I receive. Pagdating ng 21 days, ayan, yung pagsamba naging habit mo na. Yung pagbabasa ng word naging habit mo na. Hindi man dumating ng 7 day, ng 14 day, pagdating ng 21 days, yung inihingi mo sa Panginoon, more than you expected. Amen. Lord, ang hiningi ko 3 lang, ang binigay mo 7. Dahil nakita ko, anak, yung puso mo na mapagpasalamat. Amen. Hallelujah. That's why the Lord God says, mapagkakatiwalaan kita because you are grateful. Amen. Tingnan nyo po yung mga nasa politics ngayon, di sila grateful. Bakit? Dami na pira. Yung iba kaupo pa lang yan, ang iniisip agad, ano nay? Wala mamurakot. Parang may kilala si nanay. That's why, kung tayo tinawag ng Panginoon, we are called to be a servant. Amen. Give service to the people. Hallelujah. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. 2 Timothy chapter 1 verse 8. Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo sa ating Panginoon. Bakit mayroong nagtitestimony? For the word of God says in the book of Revelation, we overcome Satan by the word of our testimony. Kung bubuksan mo yung social media, ang daming testimony ni Satanas dito. That's why, kung nakikita nyo yung mga posting ni Pastor, pag inopen nyo yung Jaom, i-reshare nyo yan. I-reshare nyo po yan, Pam. Amen. Huwag tayong mahihiyang magpatotoo. At huwag mo rin akong ikaya. Amen. That's why God wants to see His people that in season and out of season, handa po tayong ipahayag yung katotohanan. Lagi nating suot yung sapatos na sandalyas. The shoes as one of the armor for the readiness of the gospel. Amen. Kung iniisip natin yung negosyo, nagpaplano tayo, dapat huwag yung kaligtahan sa isang araw. Meron tayong pagpaplano, i-open man lang natin yung salita.
Amen. That's why lahat po tayo, kailangan natin ng salita. The Word of God says, meditate my word day and night. At magkakaroon ng tinatawag na katagumpayan. Katagumpayan, Pam. Hindi pwedeng magkamali ang Panginoon. Na kung ang salita niya, ang priority natin. Sa trabaho, salita niya, priority natin. Sa opisina, naghahanap pa, Lord, use me. Meron akong tinanong ng isang pamilya. Nagtatrabaho siya sa private. Tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, sa opisina nyo, sino yung nagsishare ng Word of God? Meron naman nagtatrabaho sa private sector. Sa opisina nyo, sa business nyo, sino yung nagpapahayag ng Word? Kailan ka lang nakikinig ng salita ng Panginoon? Every Sunday. Di ba? That's why, sa kingdom ni Lord, bawat departamento, kailangan merong kumatawan dyan. Tanong, anong binigay sa'yo ng Panginoon ngayon? Dapat intentional ka. Lord, use me sa opisina. Lord, use me in my business. Kaya sabi ni Pastor, Lord, gusto ko pa ng isang pagkakakitaan. Alam niyo yung plano ko? Pag meron ng mga tao, hallelujah, yung Sunday nyo bayad, magsamba lang kayo. Amen! Hallelujah! That's why, gawa tayo ng paraan para ilapit natin yung mga tao, yung sarili natin sa Panginoon. Hallelujah! Palapakan natin Diyos na buhay. Sa halip, makihati tayo sa pagtitiis para sa magandang balita na umaasa sa kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Hallelujah! Amen, amen! Makihati tayo sa pagtitiis. Kaya mo bang tiisin pa na ikaw lang mapunta sa langit? Tapos yung mga kaopisina mo, sinasabi sa'yo, bakit kami nandito sa impyerno? Dapat ikaw na nakakalam ng katotohanan ang magsishare, magbabahagi sa amin. Amen! Ngayon naisip ni Pastor, bakit yung bahay namin doon? Sa Pilinbes. Pero hindi sa loob ng Pilinbes. Sa gilid ng Pilinbes. Dahil yung gilid ng Pilinbes, hindi yun private. Ibig sabihin squatter. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Dito pala marami akong mawiwin. Amen, amen. Tanong, saan ka nilagay ng Panginoon? Sa bahay nyo, sa opisina nyo. Intentional tayo ngayon. That's why, lagi ko sinasabi, if you take care of others, I tell you, Pam, God will take care of you. Amen. Huwag niyong alalahanin yung inyong bibilihin, yung kainin niyo. God knows it already. Last verse, Matthew chapter 6, verse 26. Masdan ninyo mga ibon na hindi sila nagtatanim ni umaani, ngunit pinapakain sila ng Panginoon. Verse 27. Hallelujah. Sino sa inyo makapagpapalaga sa isang kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? Diba? Bakit maraming nababalisa ngayon? Sa sobrang kaisip. Diba? Pero sabi ng Panginoon Matthew 6:33, seek ye first the kingdom in His righteousness, and all these things shall be added unto you. What is righteousness? Tama ba? Diba? Tama ba na sa sambahan tayo, worrinis pa rin ang inisip natin? Kung mabigat na talaga, anong salita ng Panginoon? If anyone of you have heavy laden, come to me and I will give you rest. Yung 7 day natin, nasa Sunday tayo, anong dapat natin gawin? Resting. Kung ang Panginoon nagpahinga, lugi kapag hindi ka nagpahinga. Verse 28, hallelujah. Okay, at bakit kayo mababalisa tungkol sa inyong pananamit? At kung paano tumutubo mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho, hindi sila pinababayaan ng Panginoon. 31. Thank you, Jesus. Kaya't huwag kayong mag-alala, baka kayo kapusin sa pagkain, sa inumin, sa damit. Ano yung inaalala ng tao ngayon? Lord, bigyan mo kami ng makakain. Lord, bayad sa utang. Lord, bayad sa mga bill namin. Yan yung mga panalangin na hindi dapat ipanalangin. Amen. Sabi ni Nanay, Pastor, yan ang panalangin ko lagi. That's why yung mga tradisyonal na panalangin natin, hindi mo dapat ipanalangin yan. Bakit? Kung ang mga ibon na kumakain, hindi nagtatrabaho, binibigyan ng Panginoon, pinapakain ng Panginoon, ikaw pa kaya na nilikha niya sa kanyang wangis. Amen. Pastor, anong dapat namin ipanalangin? Pray for those, intercede for those. Father, we thank you, Lord, na habang kumakain ka, Lord, salamat sa ibang mga family. Salamat sa pagkain na ito, Panginoon. Yung ibang family na hindi pa makakain, I command the angel of the Lord to intervene them, to feed them. Amen. Huwag niyong ipanalangin yung inumin niyo yung damit. Ipanalangin niyo kung ano yung katotohanan. Ang katotohanan, if you take care of others, God will take care of your needs. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. That's why, love and compassion. Alam niyo, panalangin ni Pastor, Lord, pwedeng marami kang tanggalin sa parte ng aking buhay. Huwag lamang po, Panginoon, yung uhaw ko, Lord. Amen. The moment na nawala na yung uhaw ko, para lang si Pastor dito nakatayo, nagpipreach. Wala lang compassion. Amen. Hallelujah. Tayo po tayo in the presence of the Lord. O Ramante, Elefrande, Likakimante. Touch your head, pan, touch your head. I know today you received the message from the Lord.
as we touch our head, Father, in the name of Jesus, those are leaders, ministers, in the name of Jesus, even the first time, to the glory of God, as the prophet of God declared, that this month of July is the month of many answers blessing. What has been denied shall be delivered. Na mula ngayon, parayutin namin ang salita mo, Panginoon. Oh, hallelujah. Lebra supri and mande. Thank you, Holy Spirit. Declare your name, Father, in the name of Jesus. I receive your word today, I receive your word today. and by faith and by fire. By faith and by fire. Only your word Only your is my first priority. is my first priority. And seeking the kingdom Seeking the kingdom means seeking others. means seeking out My faith, my faith, my love, and the grace of God and the grace of God. shall increase. Shall increase. In Jesus' mighty name. Jesus' mighty name.